Hi everyone, I'm Risa Eloser from BA 351 and today we will talk about iwas utang tips, no? Bakit iwas utang tips? Dahil tayong mga Pinoy mahilig talaga tayong mangutang, no? Even our government ay nangungutang din at mas malaki pa. So, today, paano ba maiiwasan yung utang, no? So, first is, sasabihin ko muna yung source of income ko. So, kailangan tayo may income, no? Para hindi tayo magkautang, no? So, sa akin, even nag-aral ako, mayroon akong nagsa-sideline ako na magbebenta ng mga personal collections products, no? So, habang nag-aaral ako, so, pag may mga promos, hindi na akong kukuha kung walang promo. So, dapat may promo talaga para mas marami yung products na makakukuha at saka malaki din ang kikitain. No, ganyan lang yun. So, number 2, source of income ko is yung mga allowance or may nagbibigay na ito, pamasahay mo to, ganun. So, yun, no? At saka, minsan, nag-commission ako ng house and lot kung may naghahanap ng rerentahan. So, 1 month sa akin yun for 1 year. So, yun, no? Source of income na rin yun. At saka, pag nakabinta ako ng Brea Homes or mga developers, so sa mga developer, no? Meron din akong commissions in real estate. So, yun lang. So, through online lang yan, no? So, sa akin din marami akong gagastusin, no, mga gastusin, mga expenses sa bahay at saka sa eskwelahan. Sa eskwelahan is less lang 'yun, minsan lang mga bond paper or yung mga pa-print, kung mayroon kaming mga projects or gagawin na kailangan magpa-print o magbili ng mga folder. So 'yun ang mga expenses namin, no. At saka yung mga groceries and every month sa bahay, no. So sa atin is marami talaga tayong mga expenses, but today, pag-uusapan man natin yung mga tips paano makaiwas talaga sa utang, no? Dahil masakit talaga sa ulo yung mga utang. So, mayroon akong sinulat dito. So, ito yung sinulat kasi makalimutan ko talaga, no? So, I will make a list, no? Or make a list of daily expenses. So, para maiwasan natin yung utang, no? Kailangan isulat natin yung mga expenses, daily expenses natin. At yun, magbabudget tayo para sa ating expenses. So, kung ano yung matatanggap natin na pera, wag kang, yung tinatawag nila one day millionaire. So, kung may makakatanggap ka ng pera, igagastusin mo kaagad hanggang nauubos na wala kang budget, no? So, number 2, provide an envelope. So, sa akin, ko ng envelope at doon sa each expenses kibali yung example, electric bill, water bill, nakalagay yun sa isang envelope. So, ito para sa water bill at ito sa electric bill, so, etc. And ito sa groceries. So, wag mo rin kalimutan magbigay para kay Lord, no? Dahil, in every money na ma-receive mo, kukunan mo talaga ng 10%, no? Even ano bang religion mo, wala yan, no? Ang importante, susundin natin yung sinasabi ng Word of God, no? Dahil doon tayo i-bless ni Lord, no? So, kukunin mo yun at saka ilagay mo doon sa isang envelope at saka every example makatanggap ka ng 1,000, so maglagay ka ng 100 doon sa envelope at gawin mo yung tithe, no? So, doon ka i-bless ni Lord para makaiwas ka din ng utang, no? Okay. Then, number 3, live within your means, no? Kailangan, yung mga priorities lang yung mo, no? Yung gagastusan mo ng pera mo. Okay? Kung ano yung kailangan mo, yun lang yung bilhin mo. Yun lang yung, hindi yung wants, no? Kasi iba yung needs, iba din yung wants. So, yung wants, so, isang tabi mo muna. Yung needs mo lang muna, yung gagastusan mo ng pera. Number, na ba tayo yung number? Okay, so, save money and spend less. So, save money, more savings is, kailangan talaga yun, no? So, para, kung mayroon kang mga emergencies, tapos may savings ka, hindi ka na kailangan mangungutang, 'di ba?
Mostly kasi, nagkakautang ang tao kasi may emergency. Tapos wala silang kukunin or wala silang mapagkunan ng money. So, ang gagawin nila, no choice, ay mangungutang na talaga. So, kailangan ka ng savings. So, kung mayroon kang 1,000, babudgetin mo yun, magbigay ka para kay Lord, tapos babudgetin mo na yun, bibilhin mo na yung yung needs mo, at saka i-savings mo na yung iba, itatabi sa future needs. Okay. And then, sunod is budget the money you receive. Then don't spend like a one day millionaire. Sinabi ko na yun kanina, no? Pero, yun talaga, para makaiwas ng utang, more savings, less ang spending, no? Kailangan talaga yun. And then, especially kung hindi, tulad ko, nagano lang ako ng commissions, so nakadepende ako sa commissions or ano yung makita kong money sa personal collection, no? Yung mga income ko sa personal collections, wala akong monthly or 15 days na sahod. So, kailangan ko talaga, pag may matanggap akong malaking pera, kailangan budgetin ko talaga yon na aabot pa ng isang taon or basta, or pagka nagkapira ako ulit. So, para iwas utang, huwag kang titingin sa magaganda, doon ka sa mga pangit. Bitaw. So, huwag kang titingin kung ano yung ma-deceive ka na kahit importanteng pera yun, para sa importanteng pera ay maibili mo doon sa magagandang bagay, no? So, huwag kang titingin doon. Example, huwag kang pupunta sa Prince kung yung pera mo ay budget mo na ng pambayad ng kuryente. So, anong gagawin mo doon pag nakapunta ka doon tapos may magugustuhan ka? So, yung pambayad mo sa kuryente ay mabili mo doon sa nagugustuhan mo. So, avoid na pupunta doon sa mga place na nakaka-deceive, no? Na ano ka na mabili mo yun. So, mabawasan na yung pambayad mo. So, ang tendency, hindi ka na makabayad ng tubig or kuryente, so naputulan ka na. So, okay. So, pag naputulan ka, babayad ka ulit ng para maayos ulit ang tubig at saka kuryente. So, mangungutang ka na naman para doon. So, iwas sa mga bagay na ganon. So, I think that's all for today. And abangan mo ang next video ko para sa iwas utang tips. So, that's all for today. God bless and have a nice day.